magbati nga ng congrats siya ang katabi mo. So yung katabi mo, congrats. Eh, alam niyo kung bakit ko pinapabati? Kasi maraming tao hindi nang umabot ng 2025. No? Yung iba, umabot man pero nahirapan. O kaya yung iba, bagamat buhay, ayaw nang umabot ng 2025. Ano? O kaya yung iba naman, talagang excited sa 2025, very challenging. Ano? So tayo, iba-iba yung ating pananaw about 2025. Dalawa lang naman positive, negative. Ano, pagka positive ka, tingin mo sa 2025, bagong simula, bagong pag-asa, nawa Lord, magkaroon ako ng malakas na momentum para masimulan ko ng maganda at mabilis at malakas yung aking 2025 para ma-serve ko na maayos yung aking purpose. Yung iba naman, kung dumating ang 2025, nag-i-struggle. Ano? Ang struggle natin, karamihan, health. Ano? Pero sa kabila nung struggle mo ay health, papasalamat ka, it is simply because you have reached 2025. Ano? Through the grace of God, by the grace of God, you have reached 2025. Ayan, batiin mo yan, katabi mo. Ayan, congrats ha, sabihin mo. Ano? Aside from that, siguro iba sa atin, umabot nga ng 2025, pero yung struggle, yung unfinished business, yung issue ng 2024, tinake out mo. Ano? At talagang kailangan mo i-take out at kailangan mong i-deal at i-finish ngayong 2025. Ano? I-congrats mo rin yung katabi mo if ever na ganyan ang kanyang situation. It is simply because the Lord has given you 2025 to continue a fight. Ano? To continue your struggle. And siguro, ako naniniwala, ako pagdating ng 2025, I strongly believe kailangan natin ng Panginoon Ano? Talagang si Lord ang kailangan natin. Ano? So yung struggle, financially, health, yung mga issues, yung iba nga actually, pagdating ng 2024, dahil sa sobrang dami ng spiritual assault, spiritual temptation, actually pagdating ng 2025, they don't even sure kung naniniwala pa sila sa Diyos. Ano? May mga tao na ganun no? Na they quit going to church, they stop praying, simply because may mga bitterness, may mga malalalang faith, faith-destroying event na nangyari sa buhay nila. So let us pray for them. Ano? So kapag kayo narito pa church, today is the first Sunday of the year, pinili mong mag-church, pinili mong magpuri sa Panginoon, pinili mong mag-worship, pinili mong makinig sa kanyang message. Ako naniniwala kapatid, bibigyan ka ng empowerment, ng power for you to face this coming, this 2025. Ito yung title ng ating mensahe, Spirit Power, which is found in Luke 3:16. Naniniwala ba kayo na kailangan mo ng kapangyarihan para harapin yung 2025? Ano? Actually, sabi nung iba, ang kailangan mo lang therapy. Ano? Hindi pera hindi lang pera problema. No? Yung spiritual, pinakamalaking problema natin. No? Yung health, malaking problema rin. No? Yung emotional well-being ng isang tao, malaking struggle din yan. No? Alam niyo, may mga bagay na hindi kayang ibigay ng pera. Pero ako naniniwala, ang Holy Spirit, yung kanyang empowerment, pag ikaw in-empower nito, I think lahat ng areas ng buhay mo, kaya niyang pakilusin, kaya niyang pagalingin, kaya niyang ayusin. Basahin natin yung sabi dito ni John the Baptist sa Luke 3:16. Let's read bago tayo simula. Ito sabi ni John the Baptist. By the way, sino nga ba si John the Baptist? Siya lang naman yung forerunner ng ating Panginoon. Yung taga-introduce kay Jesus Christ. Yung taga-linis ng daan, nang sa gayon, He is going to give way for the coming of the Lord. So habang nagpipreach siya, ito ang sabi niya, John answered them all. Ayan, I baptize you with water. Binabautismo ko kayo ng tubig, sa pamamagitan ng tubig, kasi ang purpose ng baptism of water, cleansing, repentance, forgiveness. Pero ang sabi ni John the Baptist, but one more powerful than I will come. Ngunit meron pang isang mas makapangyarihan kaysa sa akin ang darating. Ito pa ang sabi niya, the thongs of whose sandals I am not worthy to untie. Na kahit yung kanyang sinelas, hindi ako karapat-dapat na itali at kalagan, sabi ng ganyan. Ito sabi niya, ito yung nag-iwan ng impression sa akin sa verse na ito, He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Si John the Baptist, ang baptism niya, tubig lang, for cleansing lang. But sabi niya, si Jesus Christ na paparating, na ini-introduce niya,
is going to baptize His people, tayo, with the Holy Spirit and with fire. Ano ibig sabihin nitong Holy Spirit with fire? Tinignan ko sa outline, ano? Ito po yung napansin ko, Jesus will plunge. Pag sinabing plunge, idadive ka niya. Ilulubog ka niya. Ayan. Ibababa ka niya sa tubig. Parang submerge. Gagawin ka niya parang submarine. He will plunge, immerse, and submerge us in the very being of the Spirit. Pabautismo ka niya sa Espiritu Santo. At kapag ang iyong soul, ang ating Espiritu, ay nabaptize na in the Spirit, it is a soul ablaze. Kung baga, tama yung sabi ng ni St. Peter dun sa Acts 2, nung tumanggap yung mga tao na sa nag-preach siya. Sabi ng mga tao, what shall we do? Ano sabi ni Peter? Repent and be baptized, for you will receive the remission of your sins in the gift of the Holy Spirit. So kasama yung gift of the Holy Spirit, tsaka yung apoy, yung fire, yung baptism of fire, nung tayo yung binautismuhan. Na pagkamat binautismuhan tayo sa tubig, tinanggap natin yung kapatawaran at saka yung Espiritu Santo together with the fire na sinasabi rito. So, when we come out from our baptism, our soul is baptized in the Spirit and it is a soul ablaze. But the problem is this, maraming binautismo ang Kristiyano, ang problema hindi nila alam, meron silang fire power. Ibang power ang alam nila. Anong power ang alam ninyo, kapatid? Money power, physical power. Ang mahirap, ang alam natin, kilikili power, mga kapatid, tama po ba? Iba-ibang power. Pero kailangan ngayong taon, kailangan ma-realize mo yung spirit power, mga kapatid. So pag sinabing fire, meron akong naisip na 4 na properties o influence na pwedeng gawin ng apoy. Number 1, ito po. Ang apoy pala, merong purifying property. Nakakapaglinis ang apoy. Nung bata ako, may ganun kong isang probinsya palagi pagka-summer, pag-bakasyon, pag walang school. Nakita ko yung lola ko, papasok sa kulungan ng mga manok. Ang sabi niya sa amin, dyan lang kayo. Bakit ayaw mo ko papasukin sa mga chicken mo, lola? Sabi ko, ayaw mo ba akong magbilang ng eggs, ng mga hens, ng mga manok? Hindi. Makatiri ko sa loob ng kulungan ng manok, maraming hanip. Sabi niya ganyan. Mamaya kumuha siya ng papel, saka mga dayami, mga sindihan niya. Nilalagid niya sa apoy yung kulungan. Sabi ko, para saan niya? Ayan ang pampatay ng mga hanip, yung mga insektong makakati. In short, ang apoy ginagamit para pang linis. Meron siyang purifying effect. Yung ginto, silver, yan, dinadaan sa apoy yan para matanggal yung kanyang mga impurities. Tama po ba? Minsan, si Brother Paul, naggagawa dito ng bakal May wini-welding siya, yung yatang ihawan natin Nakita ko, ang ginagamit niya, welding machine. So, pagka kinakabit niya o dinudugtong niya yung mga bakal, pag dinudugtong niya, ginagamit niya ng welding machine. At welding machine, nagpo-produce yan ng fire. So, yung kuryente, kino-convert niya yung apoy at sinusunog yung welding rod na bakal. Napansin ko kung minsan, gumamit siya ng mga bakal na mayroong mga kalakalawang. Pagtapos niyang ihabog ng kanyang welding rod na umaapoy, pagtingin ko parang natanggal yung mga bakal So nakita niyo po ito, mga kapatid. Yung apoy merong purifying effect. In the same way, if you invite the Holy Spirit, actually hindi na natin dapat i-invite, nasa atin na ito If you rather ask the Holy Spirit to empower you, to purify you from every impurities na nagawa mo noong 2024, ako naniniwala, kapatid, ibang impact mo yan sa 2025 Sabi mo, Lord, linisin mo ako, Panginoon. Alisin mo, Lord, yung mga kasalanan, yung mga bad memories ko, yung mga impurities ko na nangyari ngayong 2024 nang sa gayon, Lord, makagawa ko, makakilos ako ng maayos ngayong 2025. Ayan, Bagamat pinake out mo yan, itinawid mo ng taon yan, mga yan, ask the Lord, Lord, purify all of my impurities in life. So, ang apoy, number 1, mayroong purifying effect. So the moment na tayo binautismuhan ng Holy Spirit at ng apoy, ang problema, unaware tayo na meron pa tayong fire power inside because of the Holy Spirit, ask Him to purify us. Sunugin lahat ng mga kasalanan mo. Actually, church, naipako na natin Jesus Christ yung mga kasalanan natin sa krus Ang ginagawa na lang ng demonyo, binubulungan ka niya, pinapaalala niya yung mga pagkakamali mo, pagkakadapa mo, yung mga kahihiyan mo ngayong
na kahit ang tagal na nangyari, 2000 pa nangyari, pero dyan magaling yung demonyo. Nire-remind niya, nire-refresh niya yung nakaraan mo. Ang ginagawa naman ng Holy Spirit, tsaka ni Jesus Christ, hindi, pinatawad ko na ipako na yan sa cross. Ang ginagawa ng Holy Spirit, hindi, lilinisin natin yan, tatanggalin natin yung issue mo. Ayan, ano? So, ang apoy, number 1, meron siyang purifying effect. Ano ba nakalagay sa kasunod? Ayan, tignan natin yung next. Ano? Listen to this. The Spirit will help us respond to the things that distract our pace and destroy our peace. Ayan. Ang purpose ng demonyo ngayong 2025, dalawa lang ang gagawin niya. He will distract your pace. Maganda na yung pacing mo eh. Maganda na yung andar mo eh. Guguluhin ka na. Susutsutan ka na. Tingin ka sa likod, tingin ka sa kabila, tingin ka sa kaliwa kanan. Sisirain niya yung yung kapayapaan mo. Ano? So kailangan kapag ka na rin sense mo that the devil is distracting your pace and destroying your peace, ask the Holy Spirit to purify your life, kapatid. Come on, Holy Spirit, purify me. Ano? That's example na nangyari sa akin about sa purifying ng effect ng apoy. Ito, sa probinsya rin namin, doon kasi may patubig eh. Nung umpisa ng patubig, hanggang bewang yung taas ng patubig eh. Hindi siyempre, bata pa kami, mas mababa pa ako doon. Hanggang dito namin, nagsiswimming kami magkakapatid. Eh of course, maputik yung kanal. Maraming mga sanga-sanga ng kain. Nasunod ako eh. Ang tagal kong ininda. Ginamitan ko na ng yung crayon, sinusundot-sundot ko. Pagkamat natanggal na yung kahoy o yung tinik na nakatusok, makirot pa rin. Araw na eh. Sabi ko, sakit naman. Nakita ng lolo ko, ika-ika ako. Halika rito. Tingnan ko nga yung paa mo. Medyo nakita niya na mama ka nagtutubig. Ano ang ginawa niya? Kumuha ng krayong ulit, tsaka kandila. Tapos pinaapuyan. Ito lang ginawa niya. Kinutkot yung aking sugat. Sabi ko, aray! Actually, yung krayong nga lang, masakit na eh. E paano pa ako pinainitan? Nung pagkatagal, ang laking gulat ko, pati yung kandila, ginanon sa paa ko. Ang sakit, sabi ko. Sabi ng lolo ko, ngayon lang masakit yan, mamaya wala na. Actually, nawala yung sakit. Na-purify, nasunog nung apoy, yung heat, kung ano mang meron nakakabit na nagkukos ng pain sa aking talampakan during that time. So you see, mga kapatid, ang apoy, merong purifying effect. Ayan, ano, sabi mo sa katabi mo, kailangan mong ma-wilting kay Lord ngayong 2025. Ayan, ano. So the Spirit will help us respond to everything, ano, that distract or destroy our pace and our peace. Ayan. Next, meron pa nakalagay dyan, ano. Ito yung pangalawang ng apoy. Meron siyang refining effect. So yung Holy Spirit, no, as a flame agent, pinupurify tayo. Pangalawa ito, meron siyang refining effect. Pag sinabing refine, ano pagkakaiba yung purify sa refine? Yung purify, nililinis, sinusunog yung mga dumi. Yung refine, ito inaayos. Ginagawa niyang fine, kaya nga refine. Di ba? Ito matindi sa Holy Spirit, kapatid. He doesn't only purifies us, He refines us, and He even beautifies us. Nakita niyo yan, mga kapatid, tandaan niyo ha. Ang Holy Spirit, hindi lang siya nag-purify. He refines us and even beautifies us spiritually. Ayan, ano. Pero ako naniniwala, kapag ang tao kasi beautiful siya spiritually, yung physical sumasama eh. Totoo yan. Ang tao na mayroong kapayapaan ng Diyos, spiritually refined siya, kahit na sabi natin hindi mistisuhin yan, o hindi gaanong nagpapaayos sa salon yan, no? Nawawala rin yung Christian kasi mapayapa, may joy sa buhay yan eh. Pero ikaw kapatid, kahit na sabi natin tisoy ka, tisay ka, pero ang dami dala-dala yung burden. Ano kapatid? Pagka hindi pa na-refine ng Holy Spirit yung puso mo, hindi pa naayos, nakita na kasi mahamot, kapatid. Oo. Nasisira, dahil dumadami yung mga wrinkles mo. Pag ganun na, hindi ako, nagiging paano na nga, pa-vertical na nga eh. Para ka na si Frankenstein kung minsan, mga kapatid eh. Ano, tapos yung minsan yung mga kilay na nakapapaayos natin, kilay is like, minsan gumagano, bumubulot yung kilay mo kasi nga hindi ko na-refine eh. So kailangan natin, kung talagang gusto mo talaga magkaroon ng, alam nyo ba yun, ng spiritual beauty, no? At hahabol yung physical beauty, kailangan mong i-ask ang Holy Spirit
no, to refine you. So meron siyang refining effect. Ano yung sabihin nito, no? Ang apoy, paano nakakapag-refine? Pakiano ka sa next? Ayan. Paano ka ba nakakapag-refine ng apoy? Tandaan nyo, no? May mga pangit na ugali na meron tayo. Ayan, nilista ko isa-isa. Jealousy, naiinggit ka. Ano yung sabihin naiinggit ka? Kunyari, pag nagpalasabi ka kapitbahay, may ko naman Shopee. O yan. Lazada ka, Shopee ako. Tapos pag nagpa-Shopee ka, Lazada ka naman. O, di ba nag-aalinhinan eh, no? So ito ay greed. Pagka sinabing greed, gusto mo lahat ikaw meron. O, meron ako niyan, gusto mo niyan, gusto mo niyan, gusto mo niyan. Greed, ano? Regrets. Ano yung regrets? Yung pagsisisi, panghihinayang, ayan, yung guilt. O, guilty. So, kasi may ginawa kang kasalanan eh. You feel sorry for all the things or for all the wrong things that you've done. Guilt, ano? Pag sinabing anxiety, alalahanin. Naku, may bago na naman yatang issue sa 2025 ah. Oh. Ano ba yung mga bagay na nakapag-produce ng anxiety sa inyo, mga kapatid? O, di ba? Yung ekonomiya, yung politics natin, di ba nakapag-produce ng anxiety yan? Nakita ko nung malaki nakapag-produce ng anxiety sa atin, naniyawa ko ano mga kapatid? Yung mga breakup ng mga artista, affected tayo very much, mga kapatid. Tama po ba? Na-access tayo sa mga showbiz breakups na nangyayari. Ayan, ano, ayan. Ano ba yung mga pangit sa buhay natin? Ano, pride, selfishness, o ano ba, ano? Actually, when we say that the Holy Spirit will refine us, ito gagawin niya. Jealousy gun, greed gun, regrets gun, guilt gun, anxiety, hindi pa talaga totally wala, pero konti na lang. Ayan. Pero actually, eventually mawawala rin yan. Pride, bagamat meron ka pang pride, pero unti-unti mawawala na rin yan. Selfishness, bagamat makasarili ka pa rin, hindi. Because of the refinement effect na ginagawa ng Holy Spirit, mawawala, mawabawasan, mawawala, less, actually, selfishless dapat ang mangyayari. Selfishless, hindi na selfishness. Ito na, selflessness na, ano? Ito yung pride. Ano, bawas-bawas din yan, alis-alis din yan, ano? So yan ang gagawin ng Holy Spirit. He will refine us. Yung roughness ng ating pag-uugali, yung kagaspangan, yung pagiging kumisan taklesa natin, yung pagiging masungit natin, yung mga anger issues natin, ibababa yan ng Holy Spirit. No? Kasi Holy Spirit as a fire, meron siyang refining effect. So lahat ng gusot sa buhay mo, walang lusot sa Holy Spirit. Tama po ba? Lahat ng gusot sa Holy Spirit, lahat ng gusot sa buhay mo, walang lusot sa Holy Spirit. Kaya kailangan, ipa-iron out mo na yan sa Holy Spirit. Pakiano nga next? Ito ang ganda example to eh. Isa ring example ng refinement, yung plantya. Pero, the Spirit is like a hot iron that straightened every crumpled part of our lives. So we don't feel ashamed anymore. Minsan, sa school yata ito eh, brown out, hindi kami nakapag-plantya. Ginawa ko, suot yung uniform ko. Siyempre, gusto. Para hindi mahalata, jacket ako. Para hindi mahalata, hindi plantyado yung aking school uniform. Yung church, ganyan din na ginagawa natin. Kapag ka meron tayong issues, anger issues, shame, anxiety, pride, selfishness na hindi pa nahahagod ng plantya ng Panginoon o yung refining effect ng Panginoon, di ba na gawin mo? You tend to over it. Pino-over up mo so that you will feel good, you will feel nice in front of many people. O, tama mo mga kapatid. Pero kapatid, hindi maganda yan. Ano, paano kung summer, di lagi ka lang naka-jacket, ano, hindi, maganda yung paplantya mo na kay Lord yan. O, nung araw, ang bata ko nun, siguro mga 6 years old, 7 years old, grade 1 yata ako nun eh. Pagka-plantya nung aking tiyahin, nung aking uniform, kasi yung bahay namin malayo eh, doon sa kalsada, sa ano eh, kaya maglalakad ka pa eh. So ayaw kong maglakad ng, ano eh, naka-uniform pa eh. Ang ginawa ko, yung bagong plantya damit ko, sinukso ko sa bag ko. Sabi nung tiyahin ko, pinagalitan ako, bakit mo yun magugusot ulit yan? Kasi ang pagkakaalam ko, actually, hindi pagkakaalam eh. Ang hindi ko alam, yung purpose ng plantya, kung bakit ka mo pinaplantya ang damit.
that was the very time, the very first moment na nalaman ko, ang purpose ng plancha is para tanggalin yung gusot. Sabi ko, bakit? Ilagay ko na naman sa damit ko. Binuksan yung kahit yung damit ko, kita mo, kusot-kusot na ulit. Nung linantya na ulit, sabi ko, wow, ganito pala ang plancha. Ayan. Lahat ng gusot sa buhay, nililinis, inaalis. Pwede ba ngayong taon, isa ng taon, ask the Holy Spirit, Lord, please, pakiplantya lahat ng gusot sa buhay ko. Ayan, lahat ng gusot sa sulok, walang lusot sa iyo, Lord. Alam ko, Lord, alisin mo lahat yan. Ano? Tandaan nyo, no? Hindi mo magagawa ang purpose mo bilang Kristiyano ngayong 2025 kung meron kang, alam mo ba yung mga gusot sa buhay, mga impurities sa buhay. O, tingnan nyo to, no? Yung mga fisherman, bago sila pumunta sa karagatan para manglambat ng isda, ano ginagawa nila sa lambat nila? Nililinis, tsaka tinatahi. Yung mga sirang lambat, minimen, tinatahi, para hindi makalusot ang isda. Tayo, para tayong lambat eh. Kung madumi ang lambat mo, walang isdang pupunta sa'yo. Kung puro basura yung lambat, tayong buhay mo. Kung sira naman ang lambat mo, o kung sira ang buhay mo, makakalusot ang isda. Ano? Could you imagine that, mga kapatid? Mangingisda ka, ang daming mga nakalagas na plastic sa lambat mo, ang daming sirang lata, tapos punit-punit. Sa tingin mo may mahuhuli kang isda? Wala! Oo. Pero kung ang lambat mo malinis, tsaka tahi, hindi makakalusot ang isda, makakahuli ka. Ganyan din ang ginagawa ng Holy Spirit. Purify ka, refine ka, minimen ka, inaayos ka. Yung bakal na wini-welding, kanina, example natin, pag ang bakal sira, hindi makadugtong at kalakalawang, hindi magagamit yan, hindi magiging maayos yan. Kailangan weldingin para matanggal yung mga kalakalawang at maidikit ang bakal, mga kapatid. So ngayon 2025, pwede ba natin sabihin kay Lord, Lord, please, pakilinis po ako, tulungan niyo po ako, Lord, na maayos ang buhay ko. Lord, magpapalinis ako sa inyo at magpapaayos ng buhay. Yan. Alisin yung basura sa lambat, tahiin yung mga malalaking putas sa lambat. Okay, next. Aside from, pangatlo ito, pasahin muna natin yung 2 Corinthians 4:16. Kung minsan, ang refining process, tsaka yung purifying process, kung minsan, masakit eh. Di ba lalo pagka ginagamitan ng apoy, talagang masakit, painful. Pero sa kabila ng painful event na nangyayari sa'yo, nagiging matatag ka, nagiging matibay ka sa faith, nagiging, alam niyo ba yung matapang ka sa mga pangyayari na pwede mong harapin. Sabi ni Paul, ito, Therefore, 2 Corinthians 4:16, Therefore, we do not lose heart. Yan, hindi kami nawawalan ng tapang, sabi niya. Bagamat panlabas, mukha kaming kaawa-awa. Although outwardly, we are wasting away. Sabi niya ganyan, pero sa kaloob-looban namin, we are being renewed day by day. Hindi mo ganda ng verse na to, Sabi ni Pablo, bagamat mukha kami kaawa-awa panlabas, wala kaming pera, wala kaming makain sa ministry, binipersecute kami, ini-slander kami, we are wasting outwardly, sabi ng ganyan, pero yung kaloob-looban namin because of the Spirit power, because of the fire power na pinupunos ng Espiritu sa aming buhay, inwardly, we are being renewed day by day. So, biruin nyo, natutunan ni Paul ang humility because of adversity. Natutunan ni Paul ang faith because of hardship. Natutunan ni Paul ang trust because of persecution. Alam niyo, church, kung minsan matututo tayo ng mga good things, kung minsan natututunan natin sa mga pangit na event na nangyayari sa buhay natin. Ganyan yung sinasabi ko ni Paul sa 2 Corinthians 4:16. Okay, next, ano pa ako nakalagay? Tandaan po ninyo, victory over sin is the result of the Holy Spirit within us. Yung katagumpayan mo, para ma-overcome mo yung kasalanan, hindi ka na gumagawa ng kasalanan, nare-resist mo na siya. Yung katagumpayan mo, hindi sa sariling kalakasan mo yan. Hindi sa sariling pagpipigil mo yan. Kundi resulta yan ng empowerment ng Holy Spirit sa buhay natin. Ayan. Pangatlong ginagawa ng fire
sa buhay natin, aside from purifying, tsaka yung refining, ito gusto ko energizing force. Grabe, no? Meron siyang lakas. Tandaan niyo, whenever we say fire, energy, power ang first, power ang first term na papasok sa isip mo So when you say fire, pwedeng heat. Di ba? Heat, power din yan Tingnan nyo, paano nakakalipad yung mga balon? Yung hot air balloon. Apoy. Di ba meron palang meron palang parang lutuan dun sa loob yan ng lobo na nagkikreate ng mainit na hangin at yung mainit na hangin yun nagpapalipad doon sa hot air balloon. Yun, example ng power yan, mga kapatid. Ano pa ho ba, mga kapatid? Kasi pagka sinabing fire produces heat and heat produces power. Diba? Ito pa, yung mga panggatong, yung mga LPG, diba? Once na sinindihan mo yan, nakakaluto yan, nakakasunog yan. Energy, power, heat. Ano mas next? Actually, ang isa pang ng apoy ito, fire combust, nanununog. Sinabing ignites, nagsisindi. Pag sinabing move things, nagpapagalaw. O di ba yung hot air balloon, nagsusunog siya, nag-ignite siya, therefore it can move things because of heat and fire, mga kapatid. Yung mga tren nung araw, lalo na yung gumagamit ng yung mga uling, yung mga locomotives din, yung makina ng tren, ano ginagawa ng mga tao nung sinaunang panahon? Nagsusunog sila habang umaandar yung tren, kailangan yung makina nila, kailangan merong siga, merong apoy, parang tuloy-tuloy yung pag-andar ng tren. So dito, fire combust, ignites, and move things. Aside from that, ito, basic lang. Sa sasakyan, ano ginagamit ng sasakyan para tumakbo? Fuel. Ano ginagawa ng gasolina sa loob ng makina ng sasakyan? Sa totoo lang, sinusunog niya, hindi natin nakikita So habang sinusunog niya, yung gasolina, yung piston, yung mekanismo na gumagalaw sa loob ng gasolina, naggaganong-ganon, pumapalo, sumisipa sa loob ng makina, ayan yung nag-enable sa isang vehicle to run. In the same way, the fire of the Spirit energizes us. Aside from purify, refine, energize, pinapalakas niya tayo, kapatid. Kasi nga nagsusunog siya, nag-ignite at nagpapagalaw ng lahat ng bagay. Tingnan natin yung halimbawa dito. So next, sabi ko nga, sa Acts 8, basahin natin let's read yung Acts 8. Ayan. Sabi dito natin Panginoong Isus sa mga disciples niya, sa mga apostles niya, actually, ang mga apostles niya during this time, may issue 40 days before, they have abandoned, betrayed, iniwan nila, nilaglag nila si Jesus Christ. Lahat sila. Ano sabi ni Peter during this time? Sabi ni Peter bago yan, Lord, anyone na lalapit at mananakit sa iyo over my dead body, Panginoon, ipaglalabang kita. Pero during this time, nasan si Peter? Actually, ginawa ni Peter matindi. Mas matindi pa ginawa ni Peter kaysa kay Judas. He denied Jesus Christ. Not once, not twice, but thrice, mga kapatid. Masakit yun. Yung itinanggi ka, yung i-deny ka. Yung i-deny ka nga lang isang beses, sobrang sakit na yung pangatlong beses pa, harap-harapan. Diba? So dito, yung mga apostles natin, actually, mahina sila Spiritually, they are weak simply because they have sinned against the Lord. They have abandoned Him when He was crucified. Meron silang issue kay Lord, Pero ano sabi ng Panginoon? Huwag muna kayo mangangaral agad-agad. Ito ang bilin niya. But you will receive the power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. How can Jesus Christ use such weak people, to be the apostles of His gospel? Paano effectively and efficiently nagamit ng Panginoon itong mga weaklings na ito, yung mga 12 alagad niya, para i-spread ang salita ng Diyos throughout the ends of the world? Simple lang, meron silang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang daming Christian ngayon, bagamat may gadget na. Actually, ano namang natin kila Peter?
Tayo may gadget, sila wala. Tayo may internet, sila wala. Tayo may transportation, sila wala. Tayo may mga amplifier, may mga sound gadgets tayo para ma-amplify yung pag-preaching natin. Sila wala. Tayo may ilaw tayo, may projector tayo to convey clearly our message. Pero sila wala. Pero bakit mas effective yung kailang ministry kaysa sa atin? Kasi nga, nagpagamit sila ng todo-todo sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Samantalang tayo, ang ginagamit natin, gadget. Kaya si Peter, mga kapatid, isang preaching, 3,000 yung tumanggap. Ang mga pastor ngayon, grabe, 3,000 preaching, isa lang ang tumanggap. Bakit kaya? Samantalang lamang kami ng gadget. Kasi dahil nga sa Espiritu Santo minsan isipin natin siguro baka kaya naging mahina ako, naging ineffective yung ministry ko. Siguro nakalimutan kong mag-rely heavily on the power of the Holy Spirit, wherein I relied too much in my own talents, abilities, and strength. Tama po ba? Kaya sabi ng Panginoon, hindi, ang Holy Spirit nag-i-energize yan Palala kasing kanyan Biruin mo na ang hirap naman siguro, kapatid, kung mag-preach ka. Tapos, may mga issue ka. Di ba parang mapapahiya ka kasi. Pero dahil sa purifying, refining, and energizing effect ng Holy Spirit, I think yung past issues mo, murado na Kaya si Peter, guro mo, ilang araw lang yung gap nung pag-aasahan ni Peter sa kanyang preaching sa Acts 2. 50 days lang. Kasi Pentecost nangyari ito 50 days lang. Guro mo, 50 days parang si Peter hindi nagkasala. Bakit? Kasi it is simply because the Holy Spirit empowered, refined, and purified the apostles' life so that he was able to preach the gospel boldly at nakapagbaptize na ng 3,000 during that time. Grabe, Kaya pala talagang burahin ng Espiritu Santo ng apoy yung mga nakaraang issues mo. So kung may pangit man na nangyari ngayong 2024 sa buhay natin, Spirit, actually nasa atin na nga, ask Him, Lord, refine, purify, empower, energize me, O Lord. Next, ano pa ba? Listen to this. If you want your faith to be on fire, you need to stay in the fellowship with other believers. Meron akong kwento sa Amerika. Kasi sa Amerika may snow doon sa probinsya namin. May snow doon, malamig. So yung bawat bahay doon, may mga chimenea o fireplace. So merong isang estudyante na Christian na napalayo sa kanyang hometown kasi nagbo-board siya sa school. Ang ginagawa ng estudyante nito, college student, dinalaw niya yung kanyang pastor, winter sa Amerika. So pagdalaw niya, kinamusta siya nung pastor. Sabi nung pastor, anak, kamusta faith mo? Tay, malakas ang faith ko. Pag-aaral mo, matataas grade ko, tay. Ikaw ba may nakita ka bang church doon sa malapit sa school mo kung saan nagpo-boarding house ka? Alam mo sabi ng estudyante, Pastor, tay, sa ngayon tingin ko hindi ko na kailangan ng church Kasi matatag naman ako sa faith, malalim naman ako kay Lord. Tsaka I don't need church right now simply because I am busy with my studies, sabi niya. Yung matandang pastor, hindi lang nagsalita. Ang ginawa ng pastor, habang may mga kahoy, mga panggatong na nagliliyab doon, kinuha niya isang panggatong, inihiwalay niya doon sa kumpol ng apoy. So, nung pagkahiwalay nito sa isang panggatong na yan, umupo yung pastor, siguro around 10 minutes. Namatay yung namatay yung apoy nung naging isang panggatong. May akala ng estudyante, yung pastor nakatulog. Tay, pastor,
aalis na po ako. Tulog ka na ba? Sabi ng pastor, na, hindi ako tulog. Sabi ng estudyante, ano mo ginagawa ninyo? Nagpe-pray ba kayo? Hindi. Pinagmamasdan ko yung isang panggatong na inalis ko mula sa sulong. Sabi ng pastor, ano nangyari? Yung sa panggatong na inalis ko. Sabi ng estudyante, namatay yung apoy niya. Ano ang point ng story? Every time that you detach yourself away from the fellowship, away from the fire of God, away from His church, mamamatay ang apoy sa atin. Tama po ba? Ano? Kaya yung mga taong hindi mahilig sa cell group, sa fellowship, naku po, nasa wanted list yan ng demonyo, mga kapatid. Oo, mananapitin tayo sa demonyo, mga kapatid. Alam nyo, ngayong 2025, sipag-sipagan natin ang pag-church. Atinan natin lahat ng gawain, mga kapatid. Kasi it is the only way to keep us burning. Ayan. To keep us on flame in the blaze, mga kapatid. Basahin natin yung Hebrews 10:25 to 24. Ayan, ano? Ano sabi dito ng author? Hindi ko yata nilagay, no? Hebrews 10:24 to 25. Ito ang sabi dito ang paalala ng author ng Hebrews Ang sabi niya, huwag daw nating kaliligtaan. Ayan, ano, ito. Let us consider how we may spur one another on towards love and deeds. Ang sabi niya, i-consider natin yung mag-strengthen tayo, mag-spur one another. Kung sinabi spur, tare. Di ba yung mga cowboy, may ano dito, may parang sprocket sa paa. Yung ginagamit nila, pag nakasakay sila sa kabayo, kinikiliti nila. Yung kabayo, pag nakikiliti sa tiyan, nag-keep on going, nag-moving. So, tinatadyakan. Ayan, ano. Ayan. Pakitadyakan nga yung katabi ko para mag-go-go-go siya ngayon 2025. Para mag-move on tayo, kailangan natin i-spur one another. Nakalagay ng biblical, kapatid Ayan, ano. I-spur one another nga Balikan mo, bakit mo sabi Let us consider how we may spur one another. Yun nga, ano, hindi naman siguro literal, ano. Kasi baka mamaya iba sa inyo, magsuot ng bus, merong pang-tare, gano'n din yung hindi lang, i-encourage nyo, i-admonish nyo, pray for them, ano, pakigising-gising, ayan, ano, baka naman kasi gano'n din sa upuan gising kapatid. Sabi niya, let us consider how we may spur one another on towards love and deeds. Next, sa 25, ito sabi niya, let us not give up meeting together. Huwag kang mag-give up sa meeting. Ano yung mga meeting? Ito, kagaya nito, Sunday celebration. Kung meron kang selog na kinabibilangan, atinan mo. Kung meron discipleship, atinan mo. Kung membro ka ng worship team, balikan mo, atinan mo ulit. Sabi niya, but let us encourage one another and all the more as you see the day is approaching. Sabi niya, let us not keep up meeting together. Yung gawain. As some are in the habit of doing. Pero kung meron palang buti nga ang sabi niya, some lang Sabi, mangilan-ngilan lang Hindi niya sinabi na as some or as more or as many are in the habit of doing. Sabi niya, kukunti lang naman pero sana huwag mong gayahin. Sabi ng Hebrews. Ayan, ano. So, kailangan magtuloy-tuloy tayo sa gawain. Wag yung, kumbaga parang alternate Kailangan, kumbaga sa isang buwan, once a month lang. Matindi, minsan may mga Christian na attend na sa church tuwing anniversary tsaka Pasko. Ayan. Tuwing anniversary tsaka Pasko. Huwag naman gano'n, Tingnan nyo sa school. Subukan nyo gawin niya sa school. Kung attend ka sa school, putol-putol, may matututunan ka. Ang pasok mo, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ginawa mo sa school, MWA, pag-attend mo, putol-putol. Sa tingin mo ba may matututunan ka? At sa tingin mo ba ipapasa ka ng teacher mo? Hindi yata, kapatid. Guru mo ang pasok mo 5 days a week, ginawa mo TTH, kapatid. Di ba? Of course, ganun din sa Lord. Di ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy lang tayo, tol. Ayan. Next. Ano yung panglimang ginagawa ng fire? Experience of fire in our life. Ito po, protective element. Ang apoy pala, kapatid, nagprotekta. Merong protective element. Kasi kung minsan ang apoy, mahirap suunin yan Di ba kaya nga may mga sunog na kung saan magiging mga bumbero, they can even penetrate on a burning house.
Kasi nga, protected ng apoy yung building kaya hindi nila mapasok mailigtas yung nasa loob Yun yung negative na example natin. Pero ang positive example na kung bakit ang fire ay merong protective element, ito po. Sa Israel, during night time, na kung saan yung mga pastor ay busy, nagpapakain ng kanilang flock, pagkagabi, dyan umaatake yung mga wolves, yung mga lobo. So, ginagawa ng mga shepherd, pag iipon-ipunin nila yung kanilang flock, tapos magsisiga sila ng apoy, palibot sa kanilang pwesto. So, yung fire, it protects them. It protects them from what? From cold. O, di ba pagkagabi, magkasarap pagsiga ng apoy, malamig. Pero naprotektahan sila ng apoy sa lamig. Pagka madilim, ang apoy nagsiserve as ilaw. So, fire protects us from getting stumbled. O, di ba? Parang pag hindi ka madapa, hindi ka madulas, kasi nakikita mo yung dinadaanan mo Light, Pangatlo, pagka may nakapaligid na apoy, ang mga lobo takot sa apoy. O, di ba? Kaya lobo, family of dogs yan Tingnan nyo nung New Year, di ba wala ka nakita kaso pag-alala, kaya lakas ng putukan mga kapatid. Takot sila doon, mga kapatid. Ayan, So, kung ikaw, kapatid, nakadetach ka sa church, you are what? Vulnerable, unprotected ka, wala ka sa firewall, o sa, hindi firewall, wala, wall of fire rather. Wala ka, hindi ka naka-under doon sa wall of fire, then you are what? Vulnerable ka sa atake ng mga lobo, sa temptation. Pakibasa nga yung nakalagay na verse dyan, yung Zechariah 2:5. Ayan, let's read. And I myself, sabi ng Panginoon, will be a wall of fire around it, declares the Lord. And I will be its glory within. O, di ba ang galing? Alam niyo po, church, ang ganda ng natin, yung topic natin ngayon, Sabi dyan, di ba, Jesus Christ, darating, bautismo niya kayo sa Espiritu at apoy. So, nung tinignan natin yung apoy, anong ginagawa ng apoy? Purifies, refine, empowers, tsaka protects, mga kapatid. Guna mo, ang ganda lang pwedeng mangyari sa atin ngayong 2025. Na bagamat ang daming atake sa atin ng kaaway, ang dami natin issues and unfinished businesses na naiwan sa 2024, haharapin natin ngayong 2025. Sabi ko sa inyo kapatid, hindi mo kaya yan if you will not ask God, the Holy Spirit, to set you ablaze this 2025. Conclusion, dito naman tayo matatapos, mga kapatid. Number 1, okay, ito na pinaka-ulit. We need the Holy Spirit to set us on fire. Get us started and keep us going this year. Okay, tayo tumayo ngayon, mga kapatid. Ako ba'y mananawagan? Maganda siguro, church, ngayong pag-umpisa ng taon, the first thing na gagawin mo para maging maayos yung year mo is to commit, surrender yourself to the Lord. If ever, kapatid, wala ka pang relasyon sa Diyos, hindi mo pa siya tinatanggap bilang Lord and Savior, I think this is the best time for you to accept Jesus as your Lord and Savior. Ano nga ibig sabihin pag tinanggap mo na si Jesus Christ bilang Savior? Pag sinabing Savior, actually ang pinakamalaking problema natin, hindi pera, hindi love life, hindi pangkabuhayan Ang pinakamalaking problema natin, eternity. Sin. We have violated God's law. And kung meron tayong kasalanan, guilty tayo sa kasalanan, ang ending natin, punishment. Sabihin mo, hindi ba tayo okay pagdating kay Lord? No? So para maging okay tayo, ang ginawa ng Panginoon, pinadala niya si Jesus Christ para tubusin at mamatay siya para sa ating mga kasalanan. So yung kanyang righteousness at yung ating kasalanan pinagpalit sa cross. Kinuha ni Jesus Christ
yung kasalanan mo, yung sin mo, at ibinigay ni Jesus Christ yung kanyang righteousness sa'yo. So that meron tayong right relationship with God. Righteous, sabi ni Paul, righteous na hindi sa akin nanggaling, kundi righteous na ibinigay ni Jesus Christ. Kasi yung kasalanan mo, nalipako na ni Lord eh. Kaya yung ibig sabihin ng Savior. Yung Lord naman, ito yung Lord. Pag sinabing Lord, pag sinabing Lord, Master. Kasi dati, ang Master, tayo eh. Ako yung masusunod sa buhay ko. Ako yung didiskarte sa buhay ko. Ako yung magko-control sa buhay ko. Ngayon, pag sinabi mo si Jesus na yung Lord ng buhay mo, ibig sabihin, siya na yung sinusunod mo. Yung mga bagay na gusto niya, ginagawa mo. Yung mga bagay na ayaw niya, ayaw mo na rin. The problem, pagka tayo ay na-confront ng Lordship ni Christ, may mga bagay na gusto tayo na ayaw ni Lord. Ang problema, we don't surrender it. At may mga bagay tayo na gusto natin na ayaw ni Lord. At may mga bagay tayo na ayaw natin pero gustong ipagawa sa atin ni Lord. Doon tayo nagkakaroon ng problema. Tanggap natin si Jesus bilang Savior, pero parang hindi yata Lord eh. Ngayon ako nananawagan, ang aking panawagan ito, oo, Savior, niligtas tayo sa kasalanan, dadalhin niya tayo sa langit, pero sana, pag tinatap mo si Jesus Christ bilang Lord, gawin mo. Sumurrender ka sa Kanya, Lord, thy will be done. Naalala niyo palagi kong sinasabi, yung sabi ni C.S. Lewis, dalawa lang naman ang uri ng tao sa mundo eh. Yung una, yung mga tao na sinabihan ni God na anak, thy will be done. Pangalawa, ito yung tayo. Yung mga tao na nagsabi kay Lord, Lord, thy will be done. Sana nandun tayo sa pangalawang kategory ng mga tao. Yung nagsabi kay Lord na thy will be done. Yung mga tao nagpasakop, nag-obey, at nag-surrender ng will sa ating Panginoon. Sige kung merong gustong lumapit, gustong tumanggap kay Jesus Christ bilang tagapagligtas, kapatid, dali ka, huwag ka mahiya. O if ever, kasi kung nahihiya kayo, sige, sabihin nyo lang sa akin mamaya, mag-pray tayo. Kung sakali naman ngayon, kapatid, sabi ko nga, na kay Lord ka na, tinanggap mo na siya. Pero ang problema nga, may issue tayo sa nakaraan, meron tayong bitterness, meron tayong sin issue, meron tayong defilement na nagawa. Kapatid, I think you need the firepower. You need to ask the Holy Spirit na nasa iyo na nung tinanong ko si Christ, to purify, to refine, to energize, and to protect you from every harm and evil na ito. Ano mang issue yung nangyari sa iyo, kapatid? Pwede mo nang isurrender kay Lord yan. Lord, surrender ko lahat sa iyo. Lahat-lahat ng 2024, lahat-lahat ng 2024. Uy, kung may nalapit na kabataan, come on, sige, kaya. Malapang natin si Lord. Meron dito, isang young lady, may mga Roy, may dalawa pa, may pangatlo pa. Come on, sige guys. Kapit, surrender mo na ito, Lord. Surrender mo na. Sige, kung meron pa dito, sige pa. Sunod pa kayo, kapatid. Okay, so meron ito 4 na kabataan. 4 pa 3? Tatlong kabataan ang lumapit at sinurrender tayo ng buhay kay Lord. So ito, tanongin natin sila. Tinatanggap niyo ba si Jesus Christ bilang Savior and Lord ng buhay niyo? Okay, hallelujah. Amen. Amen, Lord. Salamat, Panginoon, dahil isa ng taon, Lord, meron kayong tatlong na lumapit sa inyo. Kaya niyo yung mga tayo manalangin. Father, thank you so much, O Lord, for this wonderful Sunday, first Sunday of 2025. Salamat, Father, because you have revealed unto us the power of the Holy Spirit through fire, Panginoon. Lord, we're claiming right now, niliklaim namin, Lord, na nawa, Lord, ma-purify kami, ma-refine kami, ma-energize kami, at ma-protektahan kami as we go on to 2025, as we start our lives dito sa 2025. Nawa, Lord, lahat ng mga unfinished business namin, lahat ng mga natenggang assignment namin nung nakaraan, lahat ng mga mapapangit na issue o sad moments of 2024, Lord, mawala na ito, Lord. Nawa, Lord, ma-purge, ma-purify. O kung anumang shame o guilt na nagawa namin sa inyo, Lord, ako mawala na ito, Panginoon. Nawa, Lord, magaya kami sa iyong mga apostol, Panginoon,
that when their lives were overwhelmed by the Holy Spirit, by your fire, Panginoon, they'll never be the same again, Panginoon. Nakapag-preach sila with boldness and courage, bagaman bawal ang Christianity during that time. But Peter and together with his fellow apostles, Panginoon, have pushed the gospel even to the ends of the world. Salamat. Now, Lord, I pray, ang Gentile Church of Christ, Panginoon, na Lord, ma-appoint din kami right now sa pag-umpisa ng taon. Tulungan niyo kami, Lord, na magampanan, Panginoon, yung aming purpose, yung Great Commission. Help us to love you more, and help us also, Lord, na mahalin yung kapwa namin. Lord, hindi namin magagawa ito kung wala ang Holy Spirit, kung walang fire sa buhay namin. Right now, Father, pinipray ko rin, Panginoon, yung tatlong kabataan na narito. Salamat sa buhay nila. Salamat, Lord, dahil sa umpisa ng taon, they have made the right decision, Panginoon, to surrender their lives unto you. I pray, Lord, na mag-grow sila in the grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. I pray, Lord, na maging disciples sila, maging servants sila, Lord, ng inyong kingdom. Maging minister sila, Lord, o maging worker sila, Lord, ng inyong church, Panginoon. Ma-involve sila sa gawain, Panginoon. Salamat, Father God, for everything. Lord, ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. God bless us.